So, welcome to this episode. So, today we are with our guest, Ginar Mindalano. Sir, could you please introduce yourself, tell the people who you are, ano po ang ginagawa natin? Ah, Magandang gabi po sa inyong lahat. I hope may matutunan po tayo sa video na to kasi yun naman po yung ano natin, yun yung purpose natin. Sana Opo. makatulong tayo kasi maganda yung purpose ng brother natin to Opo. help other people. Ako nga pala po si Ginar Mindalano Jr. Isa po akong Maranao. Maranao po yung tribe namin. Opo. Tapos sa awa ng Diyos, nakapagtapos po tayo ng Doctor of Medicine at saka nakapasa din po tayo sa bali ang tawag po nila doon ay Sharia Counselor at Law. Okay. So parang lawyers po kami doon sa mga Sharia courts under the Philippine Constitution. Okay. So yun po yung mga binigay sa atin ng Panginoon na pwede natin magamit para makatulong tayo sa ibang tao. So married na rin po ako. May 10 anak po ako. Wow. No? Yung tatlong mga anak ko, yung mga elders, ah, nasa Malaysia po sila, nag-aaral ng Islamic Studies Okay. ngayon. Opo. Habang yung pito, nandito sa amin ngayon sa Cagayan de Oro City po. Okay po. So, yun Pa- po. So, this is a different episode kasi po, ngayon po, nandito po yung brother natin, kasama po natin ngayon. Kasi gusto ko pong i-educate. Like I said in my intro, I want to explore other religions. So si Brother Ginar po ngayon, he's a Muslim. So I want him to discuss with us, first of all, a general idea what being an Islam is. Brother? Opo. Yung Islam po, we believe, tinuro po sa amin yung Islam is the first religion dito sa mundo. Since Adam, Prophet Adam, peace be upon him. Pag minimension namin yung mga pangalan ng mga prophets, we make a supplication for them para Okay. respect din sa mga nagawa nilang sacrifices. Halimbawa, we Opo. say, peace be upon him. Okay po. Just like when we mention the name of Jesus, because we believe Jesus is one of the prophets, Okay. so we also say, peace be upon him. So, is, Islam is a way of life. Okay. Opo. So, we believe since Adam, Islam na yung religion. We believe in the oneness of the God. Allah means the God. Okay. Apo. So ang Arabic term po ng the God is Allah. So we believe that there is only one God Mm-hmm. and that is Allah. And we believe that Muhammad is the last prophet. Okay. After Adam, after all those prophets, Ibrahim or Abraham, Solomon, David, Moses, lahat ng mga prophets na nabanggit sa Old Testament. Apo. After nila, dumating si Jesus, peace be upon him, and five or more than 500 years after ni Jesus, peace be upon him, dumating yung last na prophet. Ito po si Muhammad, peace be upon him. So basically, yung Islam, ang belief namin na tinuturo sa amin is to believe in one God, which is the propagation of all the previous prophets. To believe in one God and to follow the messenger that was sent to them. Like example, during the time of Jesus, peace be upon him, he was also propagating to believe in the oneness of God Mm-hmm. and to believe him as the messenger of God. So, ganun po basically yung belief ng mga Muslims. And then we have uh, rituals, Okay. obligatory rituals. Okay. And this is, we have we call 5 pillars of Islam.
Okay. These are obligatory for us. So after the belief in one God and Prophet Muhammad as last messenger, we Muslims have to pray 5 times a day. And that's 5 times a day. That's 4:30 in the morning, 12 noon, 3 in the afternoon, around 6 p.m., and then 7 p.m. Okay. So when you say that you are a Muslim, you should be practicing these rituals. Okay. We call it ibadat. And then during Ramadan, we have to fast for the whole month. Okay. Uh, we fast from around 4:30 in the morning, and we break our fast at around 6 p.m. So that's like around 12 or 14 hours fasting every day. During night time, we can eat, we can drink. And after fasting, we are obliged to perform Hajj or pilgrimage. Okay. This is visiting the holy place, the Makkah. We call it Masjid al-Haram. Have you seen the black box? No, That's I haven't something. po. Ano po siya? Okay, so ito po ay nasa Saudi Arabia, Mhm. nasa Makkah, and then every year, uh, yung mga may kaya, yung binigyan ng Panginoon ng kaya na makapunta doon, financially, physically, they are obliged to go there, Okay. visit that's the holiest place for Islam. Okay. So, uh, visit din kami doon sa Madina, where the Prophet Muhammad, peace be upon him, was buried. Okay. So, yun yung uh, mga sacred na places sa amin. Pangatlo, yung Masjid al-Aqsa, which is in Palestine. Mhm. Opo. So, yun po yung tatlong sacred na mga lugar para sa mga Muslim. So, yung mga may kaya, once in a lifetime, kailangan talagang makapunta doon. Yung may sobrang kaya naman, pwedeng every year, every 2 years pupunta doon. So, this is for the renewal of faith, actually. So paano Uh, po pag yung walang kaya? I mean yung hindi po afford baka pag-travel, where do you go? they are exempted po. Ah, And okay. then, we have this Jum'at prayer every Friday, just like in Christian, you have Sunday, Yeah. may Mass. Yeah. So we have Friday also. And yung mga walang kaya, it is considered as their pilgrimage. Okay. So every time pupunta sila doon during Friday, Mhm. nakukuha nila yung reward ng pilgrimage because they want to go there but wala silang kakayanan na pumunta doon. So Yeah. they are exempted. And the fifth one is to give zakah. Saka. Zakah is it's like charity, Okay. obligatory charity. Okay. So if you have like savings of like let's say 100 pesos Yes. and then hindi mo nagamit within 1 year, meaning excess yun sa kayamanan mo kasi hindi mo nagamit, di ba? Yes po. Mo savings mo yun. So after ng 1 year na nakasave ka ng 100 pesos, you have to give around 2.5%. Okay. That's like 2 pesos and 50 centavos. Yes, yes. You have to give it to someone who needs it. Oh, okay. 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 So, binibigyan po dyan, merong mga uh, different na categories ng mga tao na nangangailangan na binibigyan. Yeah. Kasali na doon yung halimbawa yung mga new Muslims, Mhm. help them with their journey with Islam. So tinutulungan natin sila, yung mga nangangailangan, yung mga um, struggling in the path of Allah. They Yes. are doing uh, what you call this activities na nakakatulong sa iba. Okay. Okay. So like preaching, you know,
like helping the refugees, mga ganun. So Mm, yun po yung 5 obligatories na kailangan magawa ng isang Muslim. okay. So basically, Islam is a way of life. Yes. At uh, hindi lang sa uh, rituals, but we also have to be good with other peoples. Not only with Muslims, Yeah. but all the people. We should be just to others, and we should love what we love for ourselves. Dapat kung ano yung gusto natin sa sarili natin, na makuha natin Opo. or ma-achieve natin, Opo. dapat gustuhin din natin yun sa ibang tao. Okay. It's worldly things or uh, things that you want to achieve in the hereafter. Okay. 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 Opo. So, ganun po yun yung basic principles ng Islam. So, Okay. we have to improve our connection with God, with Allah, Yes. and then we have to improve our connection with other creations of Allah. Not Yes. only with the human beings, but with the animals, with the Okay. trees, with all the creatures of Allah. Yes. Meaning, we have this responsibility actually Okay. to uh, protect the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, question po, ang ganda po ng explanation natin. Basic question lang po, may difference po ba ang Bible ng Christian Catholic sa teachings or lessons na libro po ng Islam? Ano po ang tawag or is it technically may differences lang, may similarities Mm. ba po? Sa Islam din po, meron po kaming 6 articles of faith. Okay. Ito pong faith na ito, when you say faith, ang basic explanation is believing in the unseen. Di ba? Yes. May faith ako sa iyo na makakapasar ka. Hindi pa Yes. siya pumapasar, may faith ka na sa kanya. Yes. Yes. So, itong faith na ito, ah, sa amin, mayroong 6 articles. Okay. Una, we should believe in the oneness of God. Kahit hindi namin siya nakita, Yeah. walang figure. We only know that Allah is light. Okay. Yun lang yung alam namin. At saka sinabi sa amin ng Allah sa Quran na wala siyang katulad sa mga creations niya. So Mhm. hindi kami pwedeng mag-isip na ganito yung mukha niya, Mhm. ganito yung itsura niya, ganito yung anyo niya. Wala kaming pwedeng i-imagine Yeah. na katulad na, yun yung isang difference. Yes. Because Yes. in Christianity may Christian. idol. Yes. 'Di ba? Yes. Opo. So usually, pag kasi marami tayong mga kaibigan ng mga Christians, pag tinatanong natin sa kanila, bakit yung may idols? Yes. Usually, that is to to remember the what you call this, the The yung image. image of God. Yes. Oh, Yes. so parang ganun yung usual na sagot. Opo. Saka meron pa akong kaibigan dati, sabi niya kasi bro, paano mo naman halimbawa, paano mo i-imagine yung God pag humihingi ka sa kanya, wala kang iniisip. Sabi ko, Yes. sa amin, we were told to believe God without comparing Him to any other creation. Yes. So, sabi ng Quran, kung gusto niyong makilala ako, tingnan ninyo yung mga creations ko. So, ang God, mayroon siyang 99 attributes Okay. na tinuturo sa amin. Halimbawa, kasali doon yung the creator, the sustainer, siya yung omnipotent, Yes. 99 yun. Siya, lahat yun, the protector, the knower of everything, the seer of everything, the hearer of everything. So, mga attributes yun ng God na kailangan naming paniwalaan. Okay. Halimbawa, as the seer of everything, we should believe na kahit wala kaming naiisip na anyo ng Panginoon, Mhm. we should believe na nakikita niya kami. Yeah. We should believe na kahit saan tayo pumunta, nakikita tayo ng Panginoon. Kahit magtago pa tayo sa pinakailalim ng lupa. Okay. May sinabi dyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam
na ang Allah, the God, can see the black ant under the uh, very dark, what you call this, parang cave, Yes. in the middle of the night. And naririnig ng Allah yung footstep ng ant na yon. Okay. At alam ng Panginoon kung ano yung nasa isip ng ant na yon, kung ano yung pinaplano niya, kung ano yung ah, gusto niyang gawin. Yeah. At alam ng Panginoon kung anong mangyayari sa kanya. He is the controller, the planner. So ito yung mga attributes ng Panginoon na kahit hindi namin nakikita, kailangan paniwalaan to recognize the God, to Yeah. recognize. Yeah. So yun yung una. Pangalawa, we should believe in the prophets that Okay. were sent by Him for the guidance of mankind. So Okay. we believe that from Adam alayhi salam, or peace be upon him, ang nangyayari, nung time ni Adam, halimbawa yung mga tao na nag-guide niya, sumusunod yun sa Panginoon. Mhm. But, because yung mga tao ay mga mahihinang nilalang, Opo. we make mistakes, at Yes. saka nandiyan yung Satan, Yes. ang test sa atin, nandiyan yung Satanas, nandiyan yung self-desire natin. Yes. Ito yung mga test sa atin ng Panginoon na kailangan natin hingi ng tulong ng Panginoon para uh, kumbaga uh, uh, ma, manalo tayo. Tama, tama. Magawa natin yung gusto ng Panginoon at hindi yung gusto ng Satan at saka yung gusto ng sarili natin. Yes. So, ang nangyayari, yung mga tao, habang tumatagal, pag nawawala yung prophet, naiiba yung landas nila. Mhm. So naghahanap sila ng ibang gods. Kaya may mga idols. Yes. Kaya mayroong False gods. sumasamba. Yes, sumasamba sa sun, sumasamba sa moon, Yes. sumasamba Yes. sa stars, trees, ganun. So after nun, uh, Allah will send another prophet na naman to guide the mankind. Yes. So yun yung nagiging cycle. Pag mayroong prophet na nagpo-preach, so mayroong mga tao na nasisave. Mayroon ding hindi. Yes. Katulad nung time ng Noah, nung time niya, ang dami, actually, yung mga prophets din, binibigyan niya ng Panginoon ng power. Mhm. That is, yung sinasabi nating miracles, Yes. para maniwala yung mga tao sa kanila. Correct, correct. Oo. So, halimbawa, nung si Noah, di ba yung humingi siya nung ano ba yun? Dilubyo ba yun? Tawag Opo. doon? Opo. Yes. So, ah para makita ng mga tao na talagang may Panginoon na nakakakontrol sa lahat. So para maniwala yung mga tao sa prophet na sinesend ng Panginoon. Yes. So yun, na lahat ng mga prophets, yun yung same na trabaho nila. We call it da'wat or preaching or Okay. propagating. Oo. Okay. So pag yung mga tao nalilihis ng landas, dumarating yung prophet, sinasabi sa kanila, oy, maniwala kayo sa isang Panginoon. Mhm. Mayroon tayong Panginoon na lumikha sa atin at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin, ang nagpoprotekta sa atin. So, yung mga tao na naniniwala sa kanila, nasisave sila. Yung mga tao naman na hindi naniniwala, katulad nung time ni Moses, Yeah. si Pharaoh, Yes. kahit napakalakas niya, kahit napaka-powerful niya, ang dami niyang mga uh, nakuha dito sa mundo, yung kayamanan, hindi pa rin siya nagwagi. Kasi Yes. pinakita ng Panginoon na siya yung may control ng lahat. Opo. So, hanggang sa dumating doon nga kay Jesus, peace be upon him, kasi yun yung belief ng Islam, na isa siyang one of the five biggest prophets actually, yung Okay. si Jesus, peace be upon him. At binigyan din siya ng miracles. Katulad nung nakapagsalita siya nung baby pa siya, yung Yes. nakagamot siya ng blind or leper, Mhm. or naka nabuhay na yung isang patay.
Yes. Yung mga miracles na yun, naniniwala kami doon. Yes. Hindi pwedeng maging totoong Muslim yung Muslim kung hindi siya naniniwala doon sa Yes. mga miracles na binigyan ng Panginoon sa kanya. So yun, we believe in all prophets at saka we believe in the books that were sent to the prophets. Okay. Halimbawa, yung Zabur, ito yung mga big books na binigay ng Panginoon. Yung Zabur binigay kay David. Yes. And then, pangalawa, yung Torah binigay kay Moses, peace be upon him. Yung Injil, or what you call the Old Testament, Mhm. binigay kay Jesus, peace be upon him. Mhm. At saka yung Quran, ito yung mga four main books na binigay. Yung Quran is the last book na binigay kay Prophet Muhammad at ito yung completion ng lahat ng mga books. Kumbaga Okay. ito yung summary Okay. ng lahat ng mga books na So ibinigay ng Panginoon. yung Quran po, yan po yung Bible nyo? Or Opo, yan po yung Bible. so Opo, yan po yung Bible. completion po yan lahat ng books na binigay sa Opo. prophets? Opo, kaya yung Judaism Yes at po. saka yung Christianity, Yes yung po. Islam, magkakapatid din actually when it comes to belief. Yeah. Kasi we believe in one God, though may differences, but we believe there is God. Unlike Hinduism, di ba? Yes. Iba. Iba yung sa kanila, or yung Buddhism, iba Yes. rin yung sa kanila. Pero tayo may naniniwala tayong may Panginoon, naniniwala tayong may mga prophets, at Yes. naniniwala tayong may hereafter. Yes. Di ba? Oh, yun yung mga ano natin, similarities natin. So, after the books, we believe in the angels that were mentioned sa mga books na yan. Okay. So we believe in Gabriel Okay. as the messenger na prophet. Siya yung nagbibigay ng revelation sa mga prophet. Siya yung bumabalik-balik from langit papunta sa Yes. mga prophets, binibigay yung revelation sa kanila. We believe also in the angel of death. Okay. We call him Malakul Maut. Okay. So siya yung kumukuha ng mga souls natin pag mamamatay ng isang tao. Opo. We believe in Mikael also. Okay. And we believe these are the four angels na malalaki na yung Israfil. Ito Yes. yung binigyan ng responsibility na pag dumating na yung day of judgment, mayroon siyang trumpet na Yes. ipapaplow sa kanya at doon magugunaw yung mundo. Yes. So ito yung about the angels. At marami pang angels. We believe that when you reach the age of puberty, like in males, pag nagka-wet dream na sila, Okay. ayun yung age of puberty. Sa male. Ibig sabihin, opo, sa male. Sa babae, pag nagka-period na sila. Okay. Same lang Opo. rin. So, ibig sabihin nun, yung angels na nagga-guard sa atin, dalawa, they will write na your deeds. Pag may Okay. ginawa kang mabuti, susulat ng isa. Pag Yeah. may ginawa kang masama, susulat ng isa. At Ah, yun yung ipapakita sa iyo sa hereafter. yes. Sa Opo. Judgment Day. Sa Judgment Day. Yes. So, we believe in the angels and then we believe in the hereafter. So, Yes. ang belief namin sa hereafter, tinuturo ng Islam, itong life natin is very short. Mhm. So, once dumating sa atin yung angel of death, kukunin na yung soul natin at doon sa libingan natin, mamumuhay tayo doon. So, kung ginawa natin yung gusto ng Panginoon, we will live there peacefully. Mhm. Halimbawa, may mga tao na nandoon na for 100 years. Yung mga Yes. namatay 100 years before, Yes. 100 years na sila doon. Mayroon ding 1,000 years. Yes. Mayroon ding 10,000 years or Yes. mayroong million years, di ba? Yung mga nauna sa atin. Yes We po. believe na nandun pa sila doon sa uh, we call it barzakh or Barsa. yung sa grave. Oo. So kung uh, na-please mo ang Panginoon, so you'll be living peacefully there. Pero kung hindi ka naman sumunod sa Kanya, so doon pa lang mag-start na yung punishment mo. Saan naman po Okay? ang lugar pag napanish ka? Like sa Christianity, there's hell. So your Opo, oo. Barzakh is heaven po. Ano po ang tawag sa hell sa inyo? So after doon sa libingan, Apo.
sa Barzakh, we call it Barzakh. Pag nag-end na yung world, Opo. ito yung belief ng Islam. Pag dumating na, kasi darating pa si Jesus, we believe that Yes. He will come back. Yes. At saka yung pagbabalik ni Jesus, we believe na He will tell the people that He is not God. Yun yung belief namin. He will Okay. tell the people that He is a messenger of God. Yes. At saka we believe, kasi si Jesus, we believe na hindi siya namatay. Yeah. Nung na-crucify siya, we believe na sinave siya ng Panginoon at pinapunta siya sa langit na Mhm. buhay. So hanggang ngayon, buhay siya. In Islam, hanggang ngayon, buhay si Jesus, peace be upon Him, nandun siya sa langit, at darating yung time na babalik siya. Opo. Tapos pag bumalik siya, sasabihin niya na, yun nga, hindi siya Panginoon, siya ay isang messenger ng Panginoon. At maniniwala sa kanya yung mga tao, lahat ng tao sa mundo, Opo. siya yung mag-establish ng justice sa buong mundo. Okay. And then after ma-establish na yung justice sa buong mundo, after 7 years, ang nakalagay doon, mamamatay siya. As a human, mamamatay siya. Okay. And then, after 40 years ba? After 40 years after his death, yung mga tao, may iba na naman yung landas nila. Kasi wala nang mag-guide sa kanila. Mhm. And then after noon, lahat ng tao hindi na maniniwala sa Panginoon, gagawin na nila kung ano yung gusto nila. So anong mangyayari? Pag ginawa Chaos. natin yung chaos. So doon na magugulo yung mundo. So Okay. lahat ng mga tao mamamatay, lahat ng animals mamamatay, lahat ng mga angels mamamatay rin. And then bubuhay ng Panginoon lahat ng tao, and that's the day of judgment. Okay. Opo. So pagka dating ng day of judgment, lahat ng creations ng Allah, i-judge niya. Halimbawa, naglalakad ka, may nadaanan kang aso, Mhm. hindi kaya kahit anong animals, Mhm. chicken ba or cat, tapos sinipa mo, Yes. kasi yun yung day of justice eh. Sinipa Yes. mo na walang ginagawa sa'yo. Yes. Pagdating doon sa day of judgment, yung aso na yun, bubuhay ng Panginoon, ng Allah. Tapos, ipapasipa rin na yung tao na yun sa kanya. So Yes. doon mo, lahat ng ginawa mong mabuti, makikita mo doon. Kahit gano'ng kaliit. At lahat ng ginawa mo ring masama sa kapwa mo, makikita mo rin doon. So yun yung day of judgment. So yun yung fifth article. So Okay. pagkatapos ng day of judgment, kung sino yung ah, gumawa ng maraming kabutihan, kasi iwi-weigh yung scale natin. Yes. Kasi we are not perfect. So meron talaga tayong magagawang kasalanan dito sa mundo. So iwi-weigh yung good and bad deeds natin. So Yes. kung mas matimbang yung good deeds natin, papasok tayo sa heaven. And then we will live there forever. And then, kung mas matimbang yung bad deeds natin, sana hindi tayo masali sa mga taong ito, doon din sila pupunta sa hell. At Okay. saka sa Islam, napaka detalyado yung description ng heaven at saka hell. Okay. So yun yung six articles of faith, or 15. Panglima, pang-anim, we believe that whatever is happening to us in this world, Yes. we call it dunya, good or bad, is from Allah. Galing kay Panginoon yan. Magkasakit ka, ayaw mo man, galing yan sa Panginoon. Mawala yung kayamanan mo, mamatay yung pamilya mo, kung sino man, kailangan ma-accept mo na galing yan sa Panginoon at may wisdom behind that. Yes. Opo. Yes. Kasi ang Panginoon hindi siya gagawa ng makakasama sa iyo. Tama po. Tama. So, good or bad, galing yan sa Panginoon. Hindi ang galing lang sa kanya is pag ah, nakakuha ka ng kabutihan, Yeah. halimbawa yumaman ka, o Yeah. nakuha mo yung mga gusto mong maasawa, nagkaroon ka ng anak, Yeah. na-achieve mo yung mga pangarap mo, hindi lang yun. Yeah. Yun ay galing din sa Panginoon, at ang purpose niyan,
yung good and bad na dumarating sa atin is to test us actually. Yes. Okay. Halimbawa, may dumating na goodness, magpapasalamat ka ba sa Panginoon o Yes. gagamitin mo sa mga gusto mong mangyari na kahit mali? Tama, tama. Ganun po yun. Tapos, may dumating sa iyo na masama. Halimbawa, nagkasakit ka ng malala, halimbawa, let's say cancer. Yes, opo. Ha? Kasi yun yung kinakatakutan natin. Yes. So, nagkasakit ka ng gano'n, kailangan mong ma-accept na yun ay binigay ng Panginoon sa iyo Correct. para i-test ka, para mas mapalapit ka sa Kanya. Yes, opo. At saka, para i-forgive yung mga sins mo. So as a believer, yung lahat ng nangyayari na masama na ayaw natin, we think of it as forgiveness from God. Kasi talagang may nagagawa tayong masama against Panginoon. Amen. Amen. So, yun yung 6 articles na kahit hindi natin nakikita, ay kailangan natin paniwalaan sa Islam. Opo. Okay. So, ang ganda po kasi nakita ko yung similarities, na-educate po Mm. ako na yan yung mga bagay na hindi ko talaga alam, and I'm sure some of the viewers didn't know about being an Islam. Mm. They were so blindsided, but how about what media told them about, what their friends talk Mm. about, and hearing this from someone who is Islam, who is a scholar or trying to be a scholar, it feels so fulfilling that we have so many similarities Opo, opo. in beliefs, in our mindsets, in how our outlooks. I have a question. So you've mentioned prophets. So we have a different name for our God. You have Allah and mine is God. But we have the same prophets in a way. You have Jesus, I have Jesus, you have Adam. So in that sense, what is the difference for with Allah and my God, and what is the difference between the prophets that you have in Islam and the prophets that we have in Catholicism and Christianity? Or are they basically similar? Uh, we believe the teachings that were given to the prophets Yes. were from God. Okay. So with the Judaism, hanggang kay Prophet Moses lang sila naniniwala. Okay. So hanggang doon sila sa Torah. Oh, okay. Yeah. So after ng Torah, after kay Prophet Moses, hindi na sila naniniwala kay Jesus. That's Yung Judaism. Judaism. Okay. Opo. Yung mga Jews, Yes, yes. opo, hindi sila naniniwala kay Jesus as a prophet or as son of God. Hindi Yes. sila naniniwala dyan. Kasi doon lang sila nag-base doon sa Torah. Okay. Opo. At saka we believe na yung um, mga books nila ay kumbaga mayroon ng mga uh, what you call this, mayroong mga pinalitan or mayroong mga wrong na understanding. Yes, mistranslations. Mistranslation yung translation nila, parang gano'n. Yes, yes. Ah, kumbaga mayroong mga wrong na translation na yun yung naging paniniwala na ng mga Jews ngayon. Yes. Apo. So with the Christianity, we believe din na yung dumating kay Jesus na Injil, Yes. yung Old Testament, Yes. was from God. Pero nga, dumating din yung time kasi, halimbawa, yung Bible, according to history, doon nag-start nung time ni Constantine. Have Mhm. you tried studying the history of the Christianity Not or yet, sir. the Bible? I Apo. just recently started reading the Bible and Ah, reconnecting my faith. So now I'm mm, interested talaga in learning a okay. lot of things. Ang gulo. So, parang abot tayo ng 3 episodes nito kung pag-usapan natin lahat. Kasi actually, ang pinakamalapit na religion sa Islam is Christianity. Okay. Yes. Opo, we believe in that. Sinabi sa amin na ng Prophet Muhammad, peace be upon him. So, we believe na yung book na yon, yung Injil, was from God at saka nagkaroon lang ng mga, yun nga, mistranslation. Okay. Ang belief namin,
after 300 years Mhm. bago nagkaroon ng Bible. You can Oh, Google this also, yes, yung yes. history ng Bible. During the time of Constantine. Okay. Si Constantine was a Roman, parang Roman leader yan siya. Mhm, mhm. At saka ang sabi ng iba sa mga scholars namin, ginamit niya yung Christianity to rule. Yeah. Kasi dati, di ba, malakas yung Romans. Yes, yes. Tapos humina yung Romans dahil may mga Persians, may mga ibang Yes. empires. So ginamit na yung Christianity kasi yung Romans actually, they were the people who crucified Jesus, di ba? Yes, yes. Opo, di ba? So they were against the Jews. Mhm. We believe na yung mga Jews na sumunod kay Prophet Jesus, peace be upon him, Yes. na tinawag nating mga Christians, sa amin mga Muslims din sila. Yung mga Jews na sumunod kay Moses, we Yes. call them Muslims also. Oh, okay, okay. Opo. Kasi ang meaning ng Muslim is someone who believes in one God Mhm. and someone who believes in the prophet that were sent to them. Okay, yes. Oo. Okay. So yun yung Muslim. At saka yung belief ng isang Muslim, isang description ng isang Muslim is someone who cannot say anything that will hurt others, or someone who cannot do anything To to harm. hurt or harm others, Okay. not only humans but all the creations of God. Okay. Okay. So ito yung basic na description ng isang Muslim. Ito yung tinatrabaho namin, inaaral namin para maisabuhay namin actually. Opo. So yung difference, yun nga, yung sa Christianity, we believe na mayroong mga naidagdag sa, kasi pag i-compare mo yung mga previous na Bibles Yes. sa mga new editions, kaya nga ang daming ano na ngayon, di ba? Ang daming Daming sects, versions, yes. daming versions. So ang belief namin, uh, every time na nagpapas yung time, nagkakaroon ng bagong interpretation. Yes. Opo. Tapos kumbaga mayroong na nadidelete, mayroong nadadagdag. Opo. Yes. So yun yung isang difference natin kasi sa Quran, yung binigay kay Prophet Muhammad last 1,000 and more than 400 years ago, yan na po yung the same book Until today. until today. Ah, Same okay. letters, Same. same arrangement, wala pong naiba dyan. Okay. Ganda. Though may mga differences sa translation Yeah. ng It's mga the same book. scholars, Yeah. but it's the same book. Okay. Hindi po yan pwedeng ma-edit. Yes, Hindi, yes, yes. hindi po yan pwedeng matanggalan ng isang line Yes, or yes. isang sentence at madagdagan ng ganun po yung uh, explanation namin sa differences ng halimbawa ng Christianity at saka sa Yes. Islam. So we believe na itong final na book na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung completion, kaya Yes. ibinigay ito para kung ano man yung binago doon sa mga previous na books, Mhm. kinorek ng Quran. Yung Bible na tinatawag namin na Bible namin. Yes, yes, yes. Mm-mm. Okay. So, sobrang sorry po, natutuwa talaga ako. Ang ganda pakinggan na yung mga natutunan ko nung bata ako or naririnig ko, sobrang ibang-iba. Ang ganda nung similarities natin na we're the same Mm-mm. people, which is why I wanted to start this channel talaga and I wanted to start this conversation with you is to educate people. So ito po, out of religion naman, may gusto lang ako itanong, naisip ko. Opo, opo, opo. Totoo po ba na allowed kayo mag-asawa ng kahit ilan as long as you can afford it? Yan po yung ano ito? Ah, yan po yung usapan na kahit sa amin, ang hirap pag-usapan. Okay. Pero totoo po na nasa Quran yan. Nasa Quran po yan. Nasa Quran po, sinabi po sa Quran na yung mga lalaki, pwede silang mag-asawa ng dalawa, Dalawa. tatlo, hanggang apat. Apat po ang max.
Opo, apat po Okay. yung maximum. Pero may condition. Okay po, ano po ang Ang conditions? condition nun, sinabi ng Panginoon, sinabi ng Allah, kung hindi kayo magiging just sa kanila, it's better to marry only one. Okay. So ang condition po doon Has to is be being fair. just. Opo. Yes. So treat them equally. Yes, correct, correct, correct. Opo. So yung ni-spend mo na time sa kanila, and then yung financially, yung mga Yes, needs yes, nila, opo. yes. At saka yung pagtuturo mo sa kanila ng about Islam, Yes. about good and bad. Okay, So yes. kailangan magampanan mo yun, which is very hard. Okay, yes. Opo, which is very hard. Kasi nga, isang asawa lang, ang hirap na eh, di ba? Yes, true. Ang hirap intindihin nga ng isang asawa. Eh, lalo pa kung, di ba, dadagdagan mo, Apat. tapos dadagdagan mo pa yung anak, di ba? Opo, So, opo. kaya sa Islam, it is taken lightly sometimes. Yeah. Apo. Pero, the reality is, mayroong condition yan, may warning. Yes, yes, yes. So yun, sir. With that being said, balik tayo sa seryosong Apo, usapan. apo. Um, Yung about sa oh, wives. Apo. okay na tayo doon, sir. Naintindihan ko. I just wanted to let it out kasi nga, syempre, ibang tao, yun yung laging pinag-uusapan sa being Muslim is having plenty wives, Apo, having... apo. Uh, Additional po doon, actually, okay. yung Islam po yung the only, I think, only, sinabi po ng mga scholars, the only religion na monogamy actually. Okay. Kasi, sinasabi po doon, hindi ka pwedeng mag polygamy kung hindi mo kaya, di ba? May condition yun. Yes, yes, yes. Wala pong religion na nagsasabi before, halimbawa, nung time ng mga prophets, ang dami nilang mga asawa, di ba? Yes, Si yes. Abraham, mayroong Sarah, mayroong Hajar, di ba? Yes, yes. Opo. Ibig sabihin po, yung polygamy, ano na po yan? Ah, Natural na po yan, normal na po yan sa Yes, mga nauna sa atin. yes. Opo. Hindi lang sa mga prophets, kung titingnan mo yung mga empires dati, Yes. mga meron silang mga concubines, di ba? Yes. Opo. Opo. So pag nagkakaroon sila ng power, nakukuha nila yung mga gusto nila. Yes. Opo. So yung Islam po actually yung nagbigay ng dignity sa mga babae. Okay. Kasi before Islam, kahit gaano karami, pwede mong asawahin. Yeah, Wala pong condition. yeah. Basta may power ka, may kayamanan ka, Pwede. pwede mong gawin yung gusto mo sa mga babae. Nung dumating yung Islam, sa time ng Prophet Muhammad, peace be upon him, Mhm. doon lang po nagkaroon ng condition na yung mga babae hindi pwedeng basta-bastahin. Yeah. Kailangan kung aasawahin mo sila, kahit allowed ka na mag-asawa ng apat, kasi meron naman talagang mga lalaki na sobra-sobra yung testosterone nila, di ba? Yes. Opo, so creation yun ng Panginoon eh. So binibigyan yun ng Panginoon ng kumbaga paraan para hindi sila magkasala. Okay. Halimbawa, ang daming mga may asawa kasi sa constitution sa Christianity hindi pwedeng di ba? Yes, Hindi ka yes. pwedeng mag-asawa ng pangalawa, bigamy, di ba? Yes, May yes. bigamy. So ano nangyayari ngayon? Di ba ang daming nagkakaroon ng Divorce. opo, sa atin walang divorce dito sa Annulment. Pilipinas. Annulment. Annulment, di ba? Yes, yes. So ang nangyayari, yung lalaki minsan nagkakaroon ng pangalawa, pangatlo, pero hindi kasal, hindi legal. Yes. Opo. So yun yung iniiwasan, pinoprotect ng Islam. Kasi pag nagkaroon ka ng asawa na illegal, yung anak mo, magiging ano rin yan. Ano ba ito? Kung baga yung hindi legal yung anak mo, halimbawa may may paghahatian yung magkakapatid, hindi siya kasama. Hindi siya kasama, yeah. Opo. Ano yung tawag doon? Yung term na ginagamit dyan? Um, halimbawa yung anak mo sa kabit mo, Anak sa labas. anak sa labas, opo. Mhm. Nakalimutan ko yung term. So, ganun po, pinoprotect yun ng Islam actually. Na Okay. kaya kailangan,
mag-asawa ka muna bago ka magkaanak. Pati sa Christianity, meron din ganyan, di ba? Yes, yes, yes. Kasi yun nga, kailangan protektahan mo yung anak mo na makuha niya yung right niya galing sa'yo. Kung Okay. halimbawa, halimbawa, mayroong kang kayamanan na naiwan sa kanila, eh di ba napaka-unfair na yung anak mo sa labas hindi makakuha, eh anak mo pa rin yun. Yes. Oo. So kaya kailangan walang ah, halimbawa walang live-in sa Islam, hindi pwede yun. Okay. Before kayo magsama, which is mayroon din sa Christianity, Yes, although yes, hindi yes. nga naisasagawa ngayon, Yes, hindi nasusunod. karamihan hindi nasusunod. Pero sa Islam, napaka-strict yan sa Islam actually. Okay, okay. Kasi it protects you, your wife, and your offspring na Okay. makuha nila yung rights nila. Yes. Opo, so ganun po. Yung sa pag-aasawa ng marami, yung Islam lang actually yung nagbigay ng condition Yeah. na ma-respect yung mga babae, maibigay sa kanila yung rights nila. Kasi kailangan mong maging just sa lahat ng magiging asawa mo. Okay. Opo. So, sir, with everything, all our similarities, I wanted to ask something about scriptures actually. Sa Okay. example lang, like in creation, do we have the same story or is it a different story in Islam? Like God did the creation in 7 days, He made man, He made ano. Is it the same with Islam or is your creation story completely different? Actually, the same lang po. Okay. Kasi yun nga po, same yung origin natin, di ba? Yeah, yeah, yeah. From the prophets. From prophets. Yes, yes, yes. Oh, so yung mga prophets, kung ano yung sinabi nila doon sa mga naunang tao, halimbawa, ah paano ba na-create yung sun? Di ba? Okay. Yes. Paano ba na-create yung moon? So Yes. yung mga prophets na yun, sinagot nila yan before Yes. pa. At Yes. sinabi nila na creation yan ng Panginoon. At saka Yes. yung 6 days, ganun din yun. Yung Okay. sinabi sa kanila before. Okay. Oh, tapos um, sa Quran, mas detalyado pa. Ah, Kasi okay. even the creation ng tao sa embryo, yung embryo, even the Yes, yes, creation yes. of embryo, Yes. nakalagay yan actually sa Quran. Hmm. 1,400 years back. Wala Okay. pang ultrasound, wala Yes. pang x-ray. So, if I can read this to you, No problem, sir. Go. ito po yung nasa Quran. Uh, about the creation. So ito, uh, the Quran mentions that the heavens and the earth were created in 6 days. Okay, pareho tayo dun, di ba? Yes, para tayo doon. However, the Arabic word for day, yaum, is interpreted by scholars not as a literal 24 hours. Mhm. So, hindi katulad nung time natin. Yes, yes, iba. Opo. But as extended eras or epochs of time. It is explicitly stated that Allah was not touched by fatigue. Hindi siya Mapagod. hindi siya napagod. Oo. Mhm. Kasi when we say God, ang God kasi dapat lahat kaya niya. Mhm. Mhm. At saka yung God, kasi siya yung nakakontrol sa lahat, dapat hindi siya nagkakamali. Tama. So, kaya pag sinabi mong God, hindi namamatay yung God. Mhm. Mhm. Sa Islam, ang turo sa Islam, hindi kumakain, hindi umiinom yung God. Kasi hindi niya yung kailangan. Yes. Ang God is self-sufficient. Yes. Wala siyang pangangailangan. Yes. Siya yung may control sa lahat, siya yung gumagawa sa lahat, siya yung planner. Pero wala siyang kailangan sa mga creations niya. Okay, yes. Sa Islam, we believe that even if all the humans, including the angels, or we call the other creation we call jinn. Mhm. Mhm. Kasi may third creation. Yung jinn, yung mga engkanto. Yes, opo. Apo, nandyan po yan sa Islam. Ah, okay. Mga unseen Yes. na mga creations ng Panginoon. So, kahit magtulong-tulong yung lahat ng mga creations ng God,
na gawin nila yung gusto nilang gawin, na ayaw ng Panginoon, walang chance na mangyari. Ganun ka-powerful ang Panginoon. Amen. At kahit na magtulong-tulong yung lahat ng mga creations ng Panginoon, na harangan nila yung gusto ng Panginoon na mangyari, hindi nila mahaharangan yun. Halimbawa, pag may gusto ang Panginoon na mamatay ngayon, kahit magtulong-tulong lahat ng mga doctors, mga scientists, lahat ng mga nurses, lahat ng mga midwives, or lahat ng manggagamot, kahit ano pa yan, hindi nila maharangan yun. Tama. Yung gusto ng Panginoon. O di kaya ang Panginoon din, yung nasabi, nabanggit dun, hindi siya napapagod. Wala siyang kailangan sa atin. Kahit lahat din ng creations ng Panginoon ay sumuway. Halimbawa, lahat sumunod kay Satan, kay Satanas. Lahat sila sumuway, walang mababawas sa power ng Panginoon. Walang mababawas sa kingdom ng Panginoon. Hindi katulad ng tao. Kailangan mong iboto para maging president. Tama, tama. Yung tao, kailangan niya yung kasama niya eh. Yes. Like yung bata, hindi mabubuhay yan kung walang parents. Yes, correct. Opo. May pangangailangan tayo. Correct. At saka yung parents, pag tumanda, mahihirapan yan kung walang anak. Yes. Opo, kasi ano yan, give and take yan eh. Kaya pinapaalagaan yung bata sa parents. Kasi pag dumating ang time na yung parents naman yung nangangailangan ng pangangalaga ng mga anak niya, dapat maibigay rin nila yon. Ibig sabihin, tayo ang dami nating pangangailangan. So pag sinabi nating Panginoon, walang pangangailangan yan sa atin. Lahat kaya niyang gawin na wala siyang katulong. So lahat ng gagawin ng Panginoon, kayang-kaya niyang gawin. Kaya nasabi doon, hindi siya napapagod. Tama. Ang creation sa Islam, kung paano na in detail yung pagkakagawa sa lahat ng mga creatures, kumbaga, na-amaze yung tao na nakakabasa nito. Okay. Yes. So, halimbawa, yung pag-create ng tao na nabanggit yung paano nakakreate yung tao sa loob ng tiyan ng nanay. Opo, halimbawa nito. Basahin ko yung ano. Sinabi sa Quran na yung tao na create, ito po. And we did certainly create man from an extract of clay. Then we placed him as a sperm drop in a firm lodging. Then we made the sperm drop into a clinging clot. Grabe yung detail na binigay ng Panginoon. Paano na ginagawa yung tao sa loob ng sinapupunan ng nanay. Yes. And we made the clot into a lump of flesh. And we made from the lump bones. And we covered the bones with flesh. Then we developed him into another creation. So from two cells, the sperm cell and the egg cell, Yes. nagkaroon ng bones, nagkaroon ng flesh, nagkaroon ng eyes, nagkaroon ng ears. I-try mo i-search yung, at saka sa mga nakakarinig, yung Miracles of Quran. Okay. Kasi ang nandoon, sinabi ito kay Prophet Muhammad. Yeah. And it was more than 1,400 years ago when there was no technology. Wow. Ngayon, with the technology, nakikita. Yeah. It's the same. Opo, napuprove itong mga nandito sa Quran. Kaya, ang daming miracles ng Quran na nabanggit doon na ngayon lang nadidiscover. Ito yung proof ng Quran actually na pinapaintindi natin sa lahat ng mga tao na sana maintindihan nila Yes. yung power ng Quran. So ito yung about sa creation. Ang dami, actually ang dami. About sa seas, about the mountains. Yes. Anyway, I will send you Yes. the files or the links Yes. para at least matry mong pakinggan or basahin, hopefully.
Opo, so So, that's about the creation. so okay. Ayoko na pong patagalin and I want to hopefully ask the people first. Because I want another episode with you, sir, if it would be possible. It is our duty po to share Yeah, Islam to anyone. thank you, Opo. thank you. So I Opo. learned a lot today and I hope the listeners did too. First of all, I will try just to address to have a translation of our Tagalog language while I Opo. upload this on YouTube because we were having such a good time conversing, sir. So nag-Taglish na kami. Opo. Uh, hopefully we reach the right people and we get to educate people about Islam, Muslims, and change the notion of the negativities and tell the people that we are actually the same. We are one people. We might have different beliefs, but we are created by one God. We might call them by different names, but we are created by the one and only God. So, sir, if I may ask you, in your religion, could you pray for our listeners and myself in the Islam way? When we pray po, like have you seen a Muslim praying? I haven't, sir. You can educate me, sir, right now. So when we pray, we make vows. Okay. We bow to the God, and then we ask Him for guidance. Actually, we Yes. always ask Him for guidance. Okay. So every time we pray, we say this prayer. We call it al in the Quran. This is Yes, sir. the opening of the Quran. Okay. It is called Suratul Fatiha, or chapter of the opener. The We say Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to Allah, the Lord of all, the Lord of the worlds. Ar-Rahman Ar-Rahim, the Beneficent, the Merciful. Malik Yawmiddin, the Master of the Day of Judgment. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Thee do we serve, and thee do we beseek for help. Ihdina siratal mustaqim. Keep us on the right path. Ito po yung palagi naming pinipray. Ganda. Pag dumarating yung time ng prayers namin, keep us on the right path. Yes. And then, siratal ladina an'amta alayhim, the path of those upon whom thou hast bestowed favors. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, and not the path of those upon whom thy wrath is brought down, nor those who go astray. So this is the very basic na prayer na pinipray namin almost. Like if you pray 5 times a day, Mhm. you will be reading this for 17 times. Opo, 17 times every day. Wow. So that is the minimum if you're praying 5 times a day. So Okay. you will be asking for guidance Yes. 17 times every day. So you repeat the prayer po, like kunyari, di ba, you said 5 times. So sa isang prayer, mga 2, 3 times, that same prayer? Opo, like when we pray sa 4:30 in the morning, Yes? we repeat it twice. Okay. Opo. Kasi because we have two, we call it rak'ats, or two, what you call this, rotation or circulation, or like Okay. Okay. two repetitions. Yes, yes, yes. So when we pray during noontime, we repeat it four times. Okay. And then during the afternoon, 3 p.m., we repeat it 4 times. And then during nighttime, 6 p.m., we repeat it 3 times. Okay. And then during Aisha, or 7 p.m., we repeat it 4 times. So that's 17 times actually. Wow. Galing. And then we repeat also
because there are steps like the Yes. bowing, Yes. prostration. Yes. Okay. Ay, so sir, before we end, I just wanted to follow up lang. Yung prayers nyo, sir, kunwari, what if you're at work or you're in school, do you stop and pray, kneel? Or how do you do with Um, iba? Actually, it is obligatory for us, so we should find a way. Okay. We should find a way. And then, if you are like talagang busy, and then there are some remedies, Okay. like when you are traveling, Mm-hmm. going to a far place, Yes. you can do jama' wal qasar. It means that you can shorten The prayer. the prayer, Okay. and then you can join like during the noon time Yes. and afternoon time, 12 noon and 3 p.m. You can join the two prayers into one. Oh, okay. So you Okay. can have more time Yes, yes. performing your other obligations. Okay. And then if you are sick, Yes. and you cannot stand up, you can sit. Okay. And then if you cannot sit because you're very sick, you Yes. can lie down and pray. Okay. And No if you need for cannot, no need for the bowing na po if you're lying down. yes po, you can only try to imagine that you are You're bowing bowing. Yes, yes. and even if you cannot move, you can still pray by your mind, Mentally. Yes. mentally. Opo. So Yes. that's how Allah made it easy for us. And it will only take like 5 minutes of your time. Yes, yes, yes. And compared to what you are doing with the cell phone and everything, True. it's a True. very, very Correct. short time. Correct. Opo. So And again, very easy din po. Very easy. thank you so much, sir. I learned so much, and I hope the people who are watching this episode learned a lot. If you have more questions that I didn't get to ask Sir Ginar, please comment below. I will schedule another session with Sir Ginar in the near future. I will follow up Hopefully, with hopefully. I will follow up with more details about Islam so we could learn more, and hopefully we could teach each other and grow together. Sir, thank you for your Po. guidance. Welcome. May God and Allah bless you with all your heart. Ayun nga. You are a Opo. blessing to the people right now for sharing your story. Thank you so much. Thank you. Thank you rin po. Thank you. At sana itong ginawa natin ay maka-benefit sa mga tao na nakikinig. Opo, Opo. opo. Yes po. Salamat po. Sige Okay po. po. Thank you rin po.